Wala ka rin kwentang reporter ka. Dapat sa'yo, ano ka naging reporter ka ng mga artista eh. Nakikita kita pag nagtatanong ka kay Claire Castro, ang tanong mo, lahat puro statement ni Inday Sara para meron kayong mapag-usapan diyan sa bulok nyong istasyon. So ito ngayon, ang pinag-aawayan nila. O, pakinggan natin ang kaibahan ng dalawang spokesperson na ito. Sa bagong tagapagsalita ng Office of the Vice President, nagsagutan ng dalawa tungkol sa iba't ibang issue kabilang ang mga kwestiyon na biyahe abroad ni VP Sara. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ang sabi ni Jose Claire at Attorney Castelo sa issue ng foreign trips? Jiggy, lagyan natin ng konteksto yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Kasi kung matatandaan natin, Jiggy, nitong mga nakakalipas na araw, ilang beses sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na trabaho, hindi bakasyon. At bagamat wala siyang pinapangalanan dito, mukhang pinapatamaan si Vice President Sara. Chismosa ka kasi, Maricel Halili. Ikaw lang naman tanong ng tanong tungkol sa chismis. Ayaw mo tanongin si Claire Castro tungkol sa trabaho niya. Wala ka rin kwentang reporter ka. Dapat sa'yo, ano ka naging reporter ka ng mga artista eh. Nakikita kita pag nagtatanong ka kay Claire Castro, ang tanong mo, lahat puro statement ni Inday Sara para meron kayong mapag-usapan diyan sa bulok nyong istasyon. Mano ba naman? O press con yan. Sinasabi ni Claire Castro kung ano yung mga programa ng presidente. Mano ba naman magtanong ka tungkol dun? Tangina, ang lahat ng tanong mo patungkol sa statement ni Inday Sara ganito. Ano masasabi mo dun? Anak ng tinapay, matutulong sa bayan natin ng mga tanong nyong pangtanga. Duterte. So kanina sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM, itinanong at hininga ng reaksyon yung pahayag na yan kay Undersecretary. Katulad yan, sinasabi ni Undersecretary yung mga ginagawa ng opisina ni VP Sara. Tanungin niyo siya tungkol dun. Tanungin niyo siya tungkol dun, di ba? O anong napahiya kayo? Kasi itong taong ito, matino yan. Nagtatrabaho talaga siya at alam niya yung job description niya. Maging spokesperson, maging mouthpiece ni VP Sara. Hindi siya nandiyan dyan para awayin si Claire Castro, awayin si Bongbong Marcos, awayin kung sino man. Ginagawa na ni Inday yun eh. Kaya naman ni Inday yun. O kaya lang sa panahon ngayon, dahil eto ring mga nagtatanong kay Inday, hindi rin naman tinatanong kung anong ginagawa ng opisina niya. O meron namang OVP beat na mga reporter o naka-detail sa Office of the Vice President. O di mag-press con tayo at ipakita natin sa tao kung ano yung ginagawa natin para hindi puro chismis. Pag tinatanong niyo si VP, puro chismis ang tinatanong niyo eh. O magkaroon tayo ng matinong spokesperson. Ruth Castelo, ang bagong talagang tagapagsalita ng Office of the Vice President. Ang sabi dyan ni Attorney Castelo, malinaw na kapag tinignan ng konstitusyon, ay hindi naman ganun kadami yung naka-enumerate na mandato ng Vice Presidente. At yung kanyang mandato, halos katulad rin lang daw ng mga gawain o mandato ng Presidente. Pero syempre, nagkomento rin dyan si Undersecretary Claire Castro. Ang sabi ni Jose Castro dyan, tinanong kasi natin siya kung ano ba yung inaasahan at gustong makita ng Malacanang na ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni Jose Castro, wala naman silang ano bang inaasahan o nais na makita na ginagawa ng Vice Presidente. Pero sana, tantana na yung pag-atake kay Pangulong Marcos. Di pa pwede. Tayo na ka Claire Castro, napapagod ka naman depensahan si Bongbong. Ba't gusto mong tantanan ng siyang banatan? Kasi kung may ginagawa talaga si Bongbong, hindi ka mapapagod magpaliwanag sa taong bayan kung anong ginagawa ni Bongbong. Dahil wala ngang ginagawa yung amo mo, kaya ngayon gusto mo wag na siyang sitahin. Wala nga siyang ginagawa. Tingnan mo, kay Pangulong Duterte, kahit paulit-ulit yung batikos, paulit-ulit yung mga istorya, kayang-kaya namin kahit araw-araw sagutin at ipakita sa buong Pilipinas, buong mundo, lahat ng mga nanonood
na si Pangulong Duterte ang pinakamagaling na presidente. Kahit paulit-ulit lang naman yung mga batikos nyo, paulit-ulit din nating inuulit lahat ng mga nagawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas at hindi tayo napapagod. Nag-request ba tayo sa mga mga basher ni Pangulong Duterte na itigil nyo na yan? Ang pag-bash kay Pangulong Duterte, did we ever ask them that? Tapos ikaw, Claire Castro, patitigilin mo ang mga bumabatikos kay Bongbong. Putang ina, sabi mo kay Bongbong, galingan niya yung trabaho niya. Oo, wag kayong parehas na tanga. Binabatikos kayo kasi nga palpak kayo pareho. Tapos chismosa pa itong si Maricel Halili. O, ayan na nangyayari ngayon. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Hindi naman po siguro din kasama sa mandato ng presidente na laging personal trip or nagbabakasyon. Hindi po natin siya hinahanapan na Lul! Tangina ka. Baka nakalimutan mo, Claire Castro, isa ka din sa mga nagre-reklamo noon. Na si Pangulong Marcos, pasyal ng pasyal. Isa ka rin sa mga nagre-reklamo sa kanya noon. Na puro siya foreign trip. Hindi ka ba nahihiya? Naisama pa nga siya sa isang game show sa Amerika. At ang ano pa nga is para siyang si Magellan. Oh, para siyang si Magellan, sino tong parang si Magellan, kapangalan niya na ikot ng ikot sa mundo, parang si Magellan din ikot ng ikot. Hindi ba sinong Ferdinand ito? Oh, imagine na isama pa yun sa trivia sa isang game show sa ibang bansa dahil nga si Bongbong pag-upo, putangin na niyan. Namasyal yung ugok na yan. Nanood ng karera. Ilang beses nagpunta ng Singapore yung ulul na yan. Ilang beses na nanood ng concert. Pumunta sa ganito, pumunta sa ganyan. Ginamit yung assets ng pamahalaan para pumunta sa ganitong concert dahil traffic daw. Hindi trabaho ng presidente manood ng concert. Oh, know your facts, Claire Castro. Kasi ang hirap, alam mo, you speak as if napaka-pure at linis ni Bongbong. Oh, na kung magsalita ka parang hindi ka nagrereklamo kay Bongbong nun, surang-sura ka din kay Bongbong. Hindi ba? Kaya nga nag-aaway na kayo ni Libayan ngayon kasi dati, galit ka naman kay Bongbong pero sinweldohan ka lang ng 100 mahigit. Utangin na, siya na yung pinakamagaling na tao sa mundo. Yun lang daw yung sweldo nito eh. Kaya ako hindi ako naniniwala. Taka na gagawin mong tanga yung sarili mo. Ganun lang ang sweldo nito. Kita mo yung damit, araw-araw iba. Hindi nagpapalit. Puta maniwala kang ganyan lang sweldo ng ulol na yan. Kaya dapat itong mga putangin na ino-audit, itong mga mukha nito eh. Oo, yung kapal ng makeup niyan, hindi mumurahin yan. Hindi talaga trabaho ng presidente ang mamasyal ng mamasyal. Kasi hindi rin naman namamasyal ng namamasyal si Inday kasi kahit naman off hours niya, kahit naman holiday niya, nagsiservisyo pa din siya sa taong bayan. Parang nga yan isang kumpanya na walang pera pero pinapasok ka ng Sabado, OTTY. Ganun nga ang ginawa ni Inday Sara eh. Nakikipag-usap siya, ginagampanan niya yung kanyang tungkulin even if she's on a holiday. Sign niya ng pagiging masipag. Boba talaga to eh. naman trabaho. Wag na lang po niyang pintasan ang pamahalaan dahil ang Pangulo nagtatrabaho. Ano nga ang trabaho? Ano nga ang ginagawa? Wala nga kami maramdaman, wala nga kami makita. Kaya nga sobrang, alam mo sa totoo lang Claire, ang dali nga ng maging vlogger ngayon na anti-Marcos kasi nga wala kaming makitang magandang ginagawa kay Marcos. It's easy to kumbaga napakadali niyang batikusin. O tingnan mo yung mga vlogger na align kay Bongbong, idol si Bongbong. Do you even see them telling their subscribers, ganito kagaling si Bongbong, ganito karaming nagagawa ni Bongbong? Pinagmamalaki mo si Bongbong. Hindi nga kayang mag-articulate niya ng matinong sagot sa mga tanong sa kanya sa interview. Panay lang naman ng utal niyan.
Panay ang utal, panay ang ngiwi. O tapos kung i-present mo siya sa tao, parang putang linis-linis niya. Parang ang galing-galing niya, parang siya ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Wag niya po sanang parang ipangalandakan sa buong mundo na ang Pangulo ay walang direksyon. Wala naman talagang direksyon, ma'am. Saan ba ang direksyon nyo, putang ina nyo? Ikaw, saan ang direksyon mo? Hindi nyo nga alam kung saan direksyon nyo eh. Hindi nga marunong mag-drive yung amo mo. O marunong lang siya mag-start ng makina pero hindi siya marunong mag-drive. Hindi niya alam kung puta, parang ang puro paatras yung alam niya eh. Na andar, hindi nga umaabanteng hayop na Pilipinas dahil sa switik na amo mo eh. Antakin mo, nangutang ka ng trilyon-trilyon, 3 taon. 3 taon, walang proyekto, walang magandang nangyari sa buhay ng mga Pilipino. Lahat pa nagmahal, bumagsak lalo ang agrikultura. O lahat palpak, dumami ang droga, dumami krimen, lahat. Anak ng tokwa ka. Name it. Wala kayong flagship ni na project ni Pangulong Duterte. Pangulong Marcos, pag tinanong mo si Duterte, anong matatandaan mo kay Duterte? Unang-una na kagad, war on drugs. Pagka tinanong mo, ano pa? Tiyangin na, 10 years na yung lisensya ko, 10 years na yung passport ko. Meron ka kagad may isip, on the get-go eh. Ikaw, wala eh. Marami na pong barangay po ang drug-free. O anong barangay yan? Hindi ko alam. Basta sinabi lang sa akin marami na. Oo, ganun katanga yan. O meron po tayong binuksan na bahay ganito. O saan ang address niyan? Hindi ko rin alam. Tangina nyo. Pero pag pagdating kay pag tinanong mo siya tungkol sa trabaho niya, wala siyang alam. Pero pag tinanong mo siya tungkol kay Inday Sara, putang ina, marami siyang alam. Marami siyang sagot. Utaragis na yan. Oh. At Maricel, nakikita ba ng Malacanang na posibleng lumala ang bangayan ng dalawang tagapagsalita? Sabi ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro, GV, wala daw labanan o bangayan sa pagitan ng mga tagapagsalita. Ang usapin Hindi talaga, wala kang ubra eh. Wala kang ubra. Putang ina, hindi ka pa pwedeng manalo doon sa matalino kasi tanga ka eh. Noong ipinagkanuno mo yung pinenta mo yung kaluluwa mo kay Bongbong, nawalan ka na ng silbi. Kumbaga sa prostitute, wala nang kukuha sa iyo kasi alam nila na laspag ka na. Oo. Wala na pagka tiningnan ka, ayan, ay putya, wag yan, ayaw ko niyan. Durog yan eh. Oo, may topak yan. Dito tayo sa iba. O ganun kang klase ng tao, wala kang kahambing. Aso nga ang hinahambing sa iyo eh. O isa kang aso, nakahol lang ng kahol, nakagat ng kagat, para ka lang Bobong Trillanes, ganun. O hindi ka uubra dun sa very articulate at very intelligent na spokesperson ng OVP. O kahit nga yung pagsasalita na lang ng English, hindi mo pa magawa, binabasa mo na nga, palpak pa eh. Indigents. Ano to, bugado, tapos tatanga-tanga. O sige, diretso. daw dito ay kung ano yung katotohanan, kung ano yung facts. At kanina, naigiit din ni Yuse Castro na naniniwala naman siyang hindi nga attack dog. Etong si Attorney Ruth Castelo, gaya rin ng sinabi ni Attorney Castelo. Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Castro. Hindi siya attack dog. Definitely, VP Sara doesn't need anymore an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. Hindi na kailangan ni VP ng attack dog kasi si VP kaya niyang atakihin si Bongbong. Si Bongbong, ganong kabading yan. Ganong kabakla yan si Bongbong. Hindi niya kayang isabihin kay VP Sara yung mga gusto niyang sabihin. Kaya nga, dumadaan pa siya sa isang attack dog. Kaya nga sabi ni Guanzon kanina, yes, Claire Castro, yung corona ng pagiging attack dog, putyang ina, nagsishare kayo ni Trillanes. Oo, so pinagmalaki mo pa na siya hindi attack dog. Dapat sinabi mo rin hindi ka attack dog para nag-walk out lahat ng mga media nag-i-interview sa'yo.
Oh, hindi ba? Hindi ba nakakahiya, no? Oh, sinabi kasi na I am not an attack dog of the office of the Vice President. The fact na sinagot niya 'yon, it means ikaw ganun ka. Pinatatamaan ka. Ganun ka lang katanga na hindi ka nakakaintindi ng sarcasm. Meron kasing mga ignoranting tao na sinasarcastic mo na sa sobrang tanga. Hindi pa niya naiintindihan na sinasarcastic mo siya. Sinasabi lang ng OVP na ang trabaho niya is sabihin sa Pilipino anong ginagawa ng Office of the Vice President. So hindi siya attack dog. Nung sinabi niya yon, pinatutungkulan ka niya. Kasi ikaw attack dog ka. Wala ka nang nabibigay na magandang ginawa ni Bongbong. Atake ka pa ng atake. So, bakit hindi mo pabayaan kay Bongbong Marcos yung pag-atake kay VP Sara? Kasi si VP Sara, hindi naman niya kailangan ng spokesperson para atakihin lang si Bongbong eh. Kaya naman ni VP Sarang sabihin yun kahit sa pagmumukha ni Bongbong, baka gulpihin pa niya si Bongbong eh. Sa sobrang bakling ng amo mo eh. So, you know what I mean? Puto, may gumano pa siya, you know what I mean. Tanga. Ikaw ang hindi makaintindi. Tapos sasabihin mo yung mga tao dyan, you know what I mean. Hindi mo na gets na sinasabihan kanila na attack dog. O, ganun ka kabobo. Tapos tatanungin mo, you know what I mean. Tanga. At Maricel, may mga pagbabago raw sa gabinete, partikular sa PCO at DOE. Tama ka, Jiggy. Kanina, Ayan, so yan pa yung amo niyang isa. Si Jay Ruiz po, yan. Oy, Jay Ruiz, sangkot ka ba dyan sa missing sa Bungero? Oh, ito yung ito yung spokesperson na na issue Teka, nandiyan pa ba? Hindi, sige, ito na lang. Yung trabaho lang daw ng trabaho ang Pangulo. Hindi, ito na lang isa. Na lang, pag-usapan na lang natin pala itong tugon ni Castro sa pagtatrabaho ni OVP ng OVP kahit wala si Sara. Pakinggan natin to kasi nga sinabi nga noong spokesperson ni VP Sara na nagtatrabaho si VP Sara kahit na naka-rest day siya. Ganyan kasi pag si VP Sara. Ano ba tong sagot ni Castro na naman? Doon po sa statement ng OVP spokes, ang sabi po niya, hindi ibig sabihin na personal trip ay nasa bakasyon. Just because she is there does not mean all the staff will no longer work. There are competent and able people in the OVP who can do their jobs without her. Exactly. Do you remember nung merong isang malakas na bagyo, si VP Sara went, I think, to Germany. Tapos nag-leak na siya ay pumunta sa Germany. Hinahanap siya. Asan si VP Sara? Asan ang Vice President? Diyan naman si Bongbong. Ba't hinahanap yung Vice President? But anyways, ang kauna-unahan na naghatid ng tulong doon sa bagyo, Office of the Vice President, at seamlessly naihatid nila sa tao yung serbisyo ng Office of the Vice President. Nauna sila dun. Kahit wala si Vice President, the Office of the Vice President is working. Si VP, hindi niya kailangan mag-micromanage. Si VP, idinidelegate niya dun sa mga magagaling, competent na mga tao niya yung trabaho, and her people get things done. Yun ang maganda kay Vice President Sara Duterte. Na even if, pinlano na nila yan, ganito kasi kapag magaling ka na leader I will be leaving for Hague. Ito yung mga schedules ko sa Hague. So, wala ako dito. Pag wala ako dito, ito ang gagawin natin. Pag wala ako dito, siya yung siya yung magiging point of contact natin. Kung mayroon issue, kontakin nyo ako diretso. Kung may report, sabihin nyo ako. Pero ito ang gagawin natin. Tuloy-tuloy ang serbisyo. Ito yung mga gagawin natin even if I'm not here. So are you saying na if VP Sara is asleep, the office is also asleep? If VP Sara is eating, the office should also eat?
Di ba, may mga nakadelegate na yung mga trabaho na yan, and si VP Sara nga, alam niya yung task ng kanyang opisina, kaya kaya niyang i-delegate. Si Bongbong di niya alam yung task ng opisina niya. Kaya Bongbong cannot delegate yung trabaho sa mga secretaries niya because he himself, di niya alam yung trabaho ng mga secretary niya. Ganong katanga si Bongbong eh. Si VP Sara, the office can work even if she's not there. Parang sa opisina din namin yan. Magtatrabaho lang ba kami pag nandiyan yung boss namin? Siyempre hindi. May kanya-kanya kami mga job description at naiintindihan namin yung mga trabaho namin. And even if our boss is away, dire-diretso namin gagawin yung tasks namin every day. Araw-araw magtatrabaho pa rin kami. Hindi pwedeng, wala naman si boss eh, tulog tayo. Hindi yun ganun. And si VP nga is hands-on in terms of kaya niyang i-delegate at kaya niyang i-monitor yung mga tao niya kahit malayo siya. Kasi alam nga niya kung ano trabaho ng bawat tao niya. Si Bongbong, tanungin mo, anong trabaho ng mga secretaries niya? Walang alam yan. Kahit nga si Claire Castro, yung trabaho na lang ni Claire Castro, hindi nga alam ni Claire Castro eh. Mas madalas pa nga nagsasalita si Claire Castro na hindi niya nire-represent yung presidente. Personal lang kanyang opinion lagi eh. Doon pa lang, alam mong tanga na si Bongbong eh dahil pinababayaan niya si Claire Castro na gawin yon na hindi naman yun ang trabaho ni Claire. Kung ako si Bongbong, "Hoy Claire, ano ginagawa mo? Naway mo na naman si Inday Sara. Hindi yan ang trabaho mo. Ang trabaho mo, sabihin mo sa kanila, busy ako. Sabihin mo sa kanila na kung anong ginagawa ko. Na nagtatrabaho ako, na ganito, na ganyan. Dapat ganun eh. Pero kita mo, hindi nila sinisita na si Claire Castro, hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Ano mo ibig sabihin nun? Bobo yung amo. Hindi alam kung paano utusan ng tamang trabaho yung tao niya. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.